praise. Ayan po, isang magandang gabi sa bawat isa, and we praise and thank the Lord dahil tayo ay nasa pang third Wednesday na. Ayan, third Wednesday of the month. Ayan, so wait lang. Ayan, at praise God dahil tayo po, ayan po, sige, thank you. Ayan po. Ayan, na tayo po ay muli mag-aaral ng salita ng Panginoon. And of course, tayo ay nasa-series pa rin ng about sa prevailing prayer. So, yun nga, di ba? We will pray until something happens. O yung push, di ba? Kumbaga, bago yung mga breakthroughs na inaantay natin, di ba? Magpo-pray tayo na magpo-pray hanggang matanggap natin ang lahat ng yon. So, nung first Wednesday, tinuro ni Mel ay, di ba, yung push. Sabi niyo nga, push. Di ba? Pray until something happens. Ayan. At last week, tinuro naman ni Aliyah yung tungkol sa consistency. Di ba? Na kung gusto natin talaga matanggap yung mga breakthroughs o yung mga pinagpipray natin, we need to be consistent. At saan? Sa secret place. So, ngayong gabi ito, kung merong isang tao sa Bible that I believe nag-practice na mga gantong prinsipyo, ayan, yung nagpo-push, di ba? At yung naging consistent sa ginagawa niya para matanggap niya yung breakthrough na yon. Walang iba kundi si Jacob. Ayan, so, paano wala akin na? Naka-ready na ba? Okay, so sige, pray po muna tayo para tuloy-tuloy tayo sa pag-aaral natin. So, let's pray. Aming Diyos na mga pangyarihan sa lahat, magpalang Ama, salamat Lord sa gabing ito na binigay mo sa amin na muli kami, Panginoon, ay nagkasama-sama. Lord, thank you sa privilege ng prayer that we can come boldly, Lord, to your throne of grace, receive mercy and grace in times of need. Salamat, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Thank you, Holy Spirit, for stirring up the hearts of your people to come tonight, Panginoon, upang sama-sama manalangin. Even yung mga kasama namin ngayon na nasa live, sa mga nanonood, Panginoon, at makakapanood pa, Panginoon, ng mensaheng ito, dalangin ko, Lord, na tulungan mo kami, Panginoon, Lord, na kagaya ng kay Jacob, Panginoon, kung paano si Jacob ay naging Israel, kung paano yung Jabok, Panginoon, ay naging Peniel. I pray, Panginoon, Lord, sa buhay ng bawat isa. Ikaw po, Panginoon, magbigay sa amin ng transformation tonight. And as we pray, Panginoon, Lord, we just want, Panginoon, na ma-encounter ka. At from this encounter, Panginoon, magkaroon ng intimacy sa iyo. Kaya, purihin ka, Panginoon, sa mensahe mo ngayong gabing to. Tulungan mo ang iyong lingkod that the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable and pleasing in your sight. Holy Spirit, preach through me. Holy Spirit, work through me. Work through our lives tonight. We give you praise, Lord, and honor. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan po. So yung title nga ng message tonight is Wrestling in Prayer. So alam natin, di ba? If you can remember, last March, tinuro ko to. Nagturo ako sa Sunday service regarding sa yung breakthrough, di ba? From brokenness to blessedness. Kung naalala nyo, yung Jabok, ayan, to Peniel. And later na lang, remind ko lang sa inyo sa conclusion. Pero to, bago to, another, we can, naman, di ba? Marami tayong may explore regarding sa lesson patungkol kay Jacob. So, kasi, isa to sa mga makita natin na talagang nag-prevail, di ba? Naging persistent hanggat hindi niya natatanggap yung nais niya, di ba, sa panalangin. Kaya nga, ang verse natin dyan ay sa, sige, pakidown nga. Ano bang nilagay ko dyan? Sige, kuya, pakidown na. Ayan. So, ang verse kasi natin ay sa, verse natin, Genesis 32 to 26. So, sabay-sabay nga natin basahin yan. Ready? Sabi dyan, and he said, ayan, let me go for a day break. Sabi ng angel, di ba? But he said, I will not let you go unless you bless me. So, ngayong gabing ito, sino dito, di ba? Yung dumating ka tonight, nandito ka ngayon, at sasabihin mo sa sarili mo, Lord, hindi ako aalis dito ngayong gabi, Lord, hanggat hindi ka nararanasan. Amen? Diba? Lord, di ako aalis dito, diba? Hanggat hindi ko natatanggap yung pinunta ko. So, alam niyo po, it's time that we go back na maging desperate. I mean, desperate in the term na ganun tayo ka-hungry. Diba? And kanina nga po, during the prayer marathon, niremind nga ulit ako ni Lord, diba? Yung sabi ko po sa inyo, na Lord, ano yung bagay na makakapagpa-stay sa amin
sa presence mo. Yung parang, Lord, kasi di ba parang sarap-sarap talaga sa presence ni Lord, pero ayoko na umalis dito. And ano yun, Lord, paano kami magstay lang dito? And binigay nga sa akin ni Lord, di ba, 2 words, yung hunger and surrender. So every time you are hungry for the Lord, di ba, and you surrender. And then kanina, niremind ako ni Lord, nga no, 10 years ago, binigay sa akin ni Lord yung 2 words na yearn and yield. Di ba? So yun, di ba? When you yearn, may hunger ka. And when you yield, you surrender. So, natuwa lang ako kayo na, yun pala, yun talaga sekreto. Di ba? For us to stay in the presence of God, lagi tayong may yearning. And naalala ko, during the yearn days, ang laging challenge ko tuwing Friday sa mga tao. Di ba? Na dapat, pag pumunta ka sa church, sa mga gawain, may expectation ka kay Lord. May na-expect pa ba kayo kay Lord? Amen. Di ba? Dapat ganun ka. Kada gawain, di ba? Ma-encounter ko si Lord. Kada gawain, di ba? Mag-grow ako kay Lord. So, dapat ganun daw. And even nga yung pagbabasa ng Bible, isipin natin, gift to, regalo. Sino dito excited magbukas ng regalo? Sino excited magbukas ng Shopee box? Pag yung order mo, Lazada, andyan, yung saya. Unboxing. Alam niyo ba, every time tayo nagbabasa ng Bible, may regalo si Lord na binubuksan natin. So, dapat, andun yung expectation, masaya ka, di ba? Excited ka. Amen po ba? And of course, we yield. We surrender. Di ba? May surrender tayong ginagawa. So, alam niyo po, ayan, mamaya makita natin, pero ang pinaka-lesson, key lesson na gusto ko matutunan natin tonight, ay ito. Sabi dyan, we don't have to stay the same. Diba? Minsan di mo alam pag nag-birthday yung tao, huwag ka magbabago Ang hirap pag huwag ka magbabago, di ba? Pero tayo talaga, ang mga tao, gusto talaga ng Panginoon, tayo ay nagbabago. Pero, from glory to glory. Di ba? So, dapat ang bawat isa sa atin, mula nung nakilala kay Lord, hindi ka stay the same mula nung nakilala ka. Kundi ang buhay natin dapat pa-brighter ng pa-brighter. Diba? So, maganda everyday. Mag-declaration. Kasi declaration ko yan lagi bago matulog Na I'm getting better, wiser, healthier, richer. Yan, yung mga ganong declaration. More intimate with the Lord, more beautiful. Wow, mga ganyan. Pero huwag na yung, baka pumayat na. Huwag patter. Dapat lang, brighter. Diba? Ayan, slimmer. Ayan, sasama ko na nga yan, slimmer. So ngayong gabi, kasama ko na. Ayan. And from glory to glory, that is our story and our testimony. Amen po. Sabi mo sa katabi mo ngayon, you don't have to stay the same. Yeah? Kasi may kanta sa mundo, di ba? I hope you'll always stay the same. Di ba? Pero sa Panginoon, yan. Wag stay the same, di ba? Kundi tayo ay kailangan nagbabago from glory to glory. So, alin niyo mo, ang mission talaga ng church ay di ba? Ang mission nating lahat ay through our lives, di ba? Siyempre sa tulong ng Panginoon, mabago yung buhay ng mga tao. So, ang purpose ng church, yung mga pupunta dapat di sa church o yung mga na-reach out natin, dapat they will never be the same again. Amen po. Di ba? Kayo, bawat isa dito, may mga testimony kayo, di ba? Na nung una nyo nakilala si Lord at ngayon, marami na nagbago. Tama po? So, yun ang mission ng church, di ba? Babago yung mga buhay. At tayo, tinutulungan natin yung mga tao na yung buhay nila ngayon, di ba? Mag-improve pa. Sabihin, maging better pa for tomorrow. And of course, hindi lang basta dito sa mundo, kundi saan na mabago yung buhay nila for eternity. Diba? Para sa pangwalang hanggan. And kaya po, tayo po, as a church, tayong family church, hindi po to tungkol sa pera, di ba? Hindi to tungkol lang sa building, tungkol sa kalakihan, para dapat lumawak, lumaki. Kundi, it's about changing lives. Ayan, may nagkukwentuhan nga kami na nakaraan. Yung sa makabuhay nga. Dahil glory to God, kasi nga, ang dami nang nababago yung buhay nga. Parang pamilya, di ba? So, parang sabi ko nga, sa bawat community, like yung nakaraan, sa Katihan, di ba, nakakatuwa, isang multi-purpose ay Tuesday, di ba? Parang church na dun sa Katihan di ba? At balita ko, ang strict daw ni Teacher Liway. Terror. Ayan, nagtatawag, ayan. So, nakakatuwa kasi ginamit na yung sa Copyville na multi-purpose. And, ang dami nila doon. So, nakakatuwa lang pag narinig mo yung mga
testimonies ng mga tao na kung paano sila nababago yung buhay. And kanina nga, habang pinagpipray ko, kasi nag-prayer station din kami kanina, pinagpipray ko nga yung mga communities na meron tayo ngayon. Currently, we have 6 communities, di ba, na parang nakakatuwa kasi kung saan nakatala yung members, may community, may HBS. Yun yung pinaka-goal natin. And by faith nga, di ba, lahat talaga, di ba, lahat ng communities na nandun tayo, may mga Bible study, kumbaga lumalago. Kasi yung talagang gusto ng Panginoon sa atin, na nagagamit tayo para mabago, di ba, yung buhay ng mga tao. Of course, hindi tayo nagbabago ng buhay. Tama? Alam niyo po, isa sa nakaka-stress. Ito, ayusin ha. Pag ikaw leader ka, masistress ka talaga pag nilagay mo sa'yo yung pagbabago ng tao. Diba? Para isip mo, dapat magbago na to so gagawin mo lahat para magbago siya. Pero tandaan natin, sabi mo sa katabi mo, hindi mo kaya magbago ng tao. Yan ha. So minsan pinipilit kasi natin magbago yung mga tao, di ba? Sino lang pwede magbago? Si Lord lang. Si Jesus lang ang pwede magbago ng tao. Of course, so the Holy Spirit, di ba? Tayo ay instrumento lang, di ba? Pero ang nagbabago ng buhay, walang iba kundi ang Panginoon. So, pag ginilis mo na yan sa isipan mo, na hindi ako yung nagbabago ng tao, instrumento lang ako, gagamitin ako ni Lord, maghayag ng salita niya, pero yung resulta, nasa Panginoon. Pero yun nga po, tandaan po natin, yung buhay natin, may series ng steps, ayan nga, na gusto tayong baguhin ng Panginoon. So, step by step, one day at a time, di ba? Kasi 'di ba parang minsan tayo ang pinakaayaw natin yung yung matagal di ba? Kaya nga nabubuhay na tayo sa panahon ngayon na puro instant. 'Di ba? Gusto natin mabago agad kasi inaiinip tayo Pero kay Lord may process siya. At gusto ko ngayong gabi maunawaan natin kasi yung pinaka-lesson natin kay Jacob, nung siya'y nakipag-wrestling sa prayer, merong pagbabagong naganap sa buhay niya. And alam niyo po, yun nga, di ba? We don't have to stay the same. May process, may nangyari. At ano po ito? 4 na letter C ang gusto kong ituro ngayong gabing ito. So, let's just run through it. So, ito nga po yun. Pag gusto ka ni Lord baguhin, ililid ka niya sa 4 na letter C. Ayan. So, bago yung pinaka-last conversion, pero may dadaanan ka muna. Ayan. So, una-muna, sabi nga, when God wants to change our lives, He may lead us through a crisis. Naku, di ba? Parang sa lahat, ayaw natin yung crisis, no? Ayaw namin, no? Makiuna na ko yan. So, when say crisis, di ba? Yan, we all have battles na hinaharap sa araw-araw, di ba? So, may mga iba, may mga physical battles like sa health, di ba? Pero yun nga, panghawakan natin, di ba? By stripes, we are healed. And may pinakamaganda pang pangako si Lord, ayun nga, i-declare natin we will walk in divine health, di ba? Pero yun nga, hindi natin, alam natin, di ba, maraming mga tao, they are fighting physical illness, di ba? Pero yun nga, may mga pangyayari sa buhay nila. And sabi nga po, ayan, ito yung verse pala natin. So yung si Jacob nga, he was left alone. So nung mag-isa na siya, alam natin, 'di ba? Tumakas sila kay Laban, 'di ba? Yung talaga yung niya kasi uuwi na yung pamilya niya. Pero nalaman niya, kakaharapin niya sino? Si Esau. 'Di ba? So later i-discuss mo natin further, pero I believe for most of you na alam yung mga Bible characters, di ba? So, ito yung kinakaharap niya. Natatakot siya, kakaharapin niya yung kapatid niya, di ba? Na dinaya niya dati at nagbabanta sa kanya. So, kaya po ang nangyari nun, mag-isa siya, tapos yun nga, meron dumating na, ayan, may isang man, o tawag nga na theophany, si Jesus in the Old Testament. So, makipag-wrestling sa kanya hanggang magsumikat yung araw. So ito nga po yun, makita natin dito, we are, i-note lang natin, we are never the same after a crisis. After mo may pinagtagumpayan. Diba? Pag yung pinagdadaanan mo yung problema niya, pag napagtagumpayan mo na yan, you will never be the same again. Naniniwala ba kayo doon? Diba? Yung mga kinakaharap natin, mga pagsubok sa buhay, kaya talagang faith natin, diba? Sinang natin kaya, the battle is the Lord's. After ng battle na yan, anong kasunod? Blessing. Diba? No battle, no blessing. Diba? Tinuro sa atin yan. Kaya, yun, diba? Kaya pag meron tayong mga pagsubok, may mga kinakaharap tayo ngayon,
Lord, naniniwala ako, di ba? After nito, may gusto kang baguhin sa akin. May lesson kang tinuturo sa mga bagay na to. So yun nga, may mga battles tayo, financial battles, relational battles, di ba? May pinakamahirap na battle o struggle, yung pag relational, di ba? Pag yung you deal with people, you deal with your career, o yung nakaraan mo, di ba? Yan, mga sa mga tao. Pero ang biggest crisis daw na pwede natin makaharap ay yung yung battle with the Lord. 'Di ba? Paano 'yon? Kasi in reality daw talaga yung mga tao, 'di ba? Gusto natin maging Diyos, parang ganun yung dating. Para mo maging Diyos, gusto mo ikaw yung mag-control sa buhay mo. 'Di ba? At sabi nga diyan, pero kaya tinuturo nga sa atin every day, dapat it is no longer I, but surrender, di ba? Bow down, but Christ that lives in me. Di ba? So, very effective yung tinuro ni Bishop, di ba? Parang pag nagwawalis siya, walang nagwawalis na pero siguro yung mga yung mga ting-ting. Di ba? Pero usually, pag nagwawalis ka talaga, humble ka, nagpapakumbaba ka. Pero alam niyo po, yun talaga, di ba? Sa buhay natin, bakit tayo, most of may mga pagkakataon na na-down tayo, na-frustrate tayo, pag yung sariling gusto natin, yung gusto natin, kung gusto natin maganap, tapos hindi nangyari, kaya tayo nadadown, di ba? Kaya ito gusto ko Lord, ito yung gusto ko, Lord bakit di mo ginawa, Lord? Pero, anong tinuturo sa atin ng bagay na ito, di ba? Na yung mga decision natin sa buhay, di ba? Kailangan, hindi tayo, di ba? Kundi, yun nga, yung surrender natin sa Panginoon. So, kaya sabi, we end up wrestling with God. Kagaya nga nung kay Jacob dito, di ba? Alam naman niya, ever since, may pangako ang Diyos sa kanya, di ba? Na siya naman talaga yung maging greater kaysa kapangalan niyang kapatid. Pero, ginawa niya on his own para makuha yung inheritance, di ba? Anong ginawa niya? Sunday schoolers. Yan, dinaya niya yung tatay niya, di ba? Kaya, kumbaga, ginawa niya sarili niya. Pero kung tutuusin, may pangako naman talaga ang Diyos sa kanya. Kaya, titin na yung mamaya, mas mahal natin na laging si Jacob, sarili niya yung nasusunod. Pero, it came to that point na yung gabi ng ito, madilim, di ba? That night, nakipag-wrestling siya sa Panginoon. At sabi nga, ito yung mga nag-represent ng darkness din sa buhay natin, di ba? Yung mga madilim na sunandali. Pero alam nyo ngayon, di ba? Sino dito yung bata kayo, mahilig kayo manood ng wrestling? Nanood ba kayo wrestling? Di ba? Di ba? Tapos, amen. Ayan, di ba? Di ba, parang, parang panoorin kasi yung wrestling, parang feeling mo, di ba, parang nakakatakot. Pero, lang daw yung iba dun di ba? Parang lang, stage lang. Parang, ganun lang, di ba? Acting lang. Ayan, pero, yung wrestling na nangyari kay Jacob, saka sa Panginoon, walang tatalo dun, di ba? Bakit? We cannot win against God. Diba? Hindi tayo pwede manalo kay Lord. Ang totoo, hindi naman talaga gusto ni Lord matalo tayo sa Kanya. Pero, iba lang yung view ng Panginoon pagdating sa pag tayo nakikipag-wrestling kay Lord. Diba? Gusto ni Lord manalo. God wins when we win the right way. Isipin daw to, parang ganito, isang tatay. Halimbawa, si Joel, makikipag-wrestling siya, halimbawa siya kay Yesha. Diba? So, ultimately, alam na alam mo, hindi kaya ni Yesha si Joel, diba? Pero si Joel, sige, Yesha, wrestling tayo, diba? Pag mga anak, diba? Sa tatay, nakikipaglaro, ini-enjoy niya yung moment, diba? Na sige, mo ako, pero hindi mo naman ako matatalo diba? Kumbaga, ang gusto ng Panginoon, yung pakikipag-wrestle na parang nagpe-pray tayo, Lord, yung mga bagay na inaano mo. Kumbaga, for fellowship, para mas sabi ito, bonding time of fellowship, time of growing. Sabi nga po, si Jacob, pinipare siya ni Lord. Sa wrestling na yon, di ba? Ang plano kasi ni Jacob, makikipagbuno siya sa kapatid niya, di ba? Kay Esau. Pero hindi niya alam, nag-end up siya, ang ka-wrestling niya, ang Diyos. So, yan na lang natin, di ba? Yung pagkakataon na to, mag-isa lang si Jacob, ready na siya to meet yung brother nga niya na dinaya niya ng birthright. So, alam natin, di ba? Siya yung nandaya, si Esau, totoo kasi inosente siya, si Jacob, di ba? Natatakot siya. At ang huling narinig niya, bago siya umalis sa lugar nila, pinaplano siyang patayin ng kapatid niya. Diba? So, anong ginawa ni Jacob?
Takot siya sa confrontation, di ba? Kaya anong ginawa niya? Tumakas siya. Kung isipin niyo daw po, buong buhay ni Jacob, takbo siya ng takbo. Lagi siyang tumatakas. Tumakas siya kay Esau. Tumakas siya dun sa, father-in-law niya, kay Laban. Tumakbo na sa mga responsibilities niya. At huli, tumakbo siya sa Diyos. Diba? Run from God. Umalis din siya. Pero sa pagkakataong ito, si Jacob, alone siya in his life. At dumating nga ang Diyos sa buhay niya, nakipag-wrestling sa kanya. Eh talagang ginawa niya, di ba? Natin mamaya pa. Pero ito nga, last ni Jacob had been wrestling since before he was born. Di ba? Kung mapapansin nyo rin daw, grabe yung buhay ni Jacob, lagi siyang nakikipag-wrestling. Mula pa lang sa kapanganakan niya, di ba? Paano nangyari, di ba? Alam natin, nung pinanganak siya, di ba? Dalawa sila, di ba? Sabi nga, may twins. Ayan, sa sinapupunan mo, sabi gano'n kay Rebecca, di ba? At ano nangyari? Nag-struggle yung dalawa dun sa loob. Tapos, ano nangyari? Sino unang lumabas? Pero nakakapit, 'di ba? Si Jacob, 'di ba? Kumbaga nakikipag-unahan siya. Doon pa lang sa paglabas, nakikipag-unahan na siya na dapat parang gusto ni Jacob siya yung mauna. Pero si Esau, 'di ba, ang nauna. At kaya pero nakakapit siya, 'di ba? So kaya nakita natin dito, talagang baby pa lang siya nag-ipag-wrestling na siya. And also, all his life, Jacob has been struggling with his brother, with others, with himself. Pero yun nga, greatest battle ng buhay niya nung gabing yun, sa Diyos. At dito makita natin, diba, sa atin din, sa mga buhay po natin. Currently, ngayong pong oras na to, ano po yung battle na kinakaharap nyo? Diba, kinakaharap ng bawat isa. Sabi ganon, it all boils down. Ayan, 2 issues. Una daw po, sa sitwasyon na meron ka ngayon, susundin mo ba ang Panginoon? Diba? May pinapagawa si Lord sa'yo ngayong oras na to. Right now, sa kinakaharap mo, susunod ka ba sa Kanya? Gagawin mo ba yung sinabi niya? Pangalawa, ipagkakatiwala mo ba kay Lord yung sitwasyon na meron ka ngayon? Diba? Kung tao yung problema mo, o sitwasyon ng buhay, o finances, o anumang sitwasyon, willing ka ba na ibigay sa Panginoon at hayaan siyang i-handle ang lahat ng yan. So sabi nga, the root of all our problems is our struggle with God. Diba? Kagaya nga ni Jacob doon, diba? Nakipagbuno siya kasi yung gabing yon may gusto si Lord baguhin sa buhay ni Jacob. So ang goal ng wrestling na to is to see who is number 1. Sino po ba number 1 sa buhay natin? Tayo ba o ang Diyos? Diba? So, whoever we trust and obey is number 1. Sinong sinusunod mo? Sinong pinagkakatiwalaan mo? Yun yung number 1 sa buhay mo. And I pray, si Lord yan, diba? Si Lord yung number 1 sa buhay natin. Nakatuwa na narinig ko lang sa preaching ni Warren Wiersbe. Yung kaaway, diba? Sinabi kay Jesus na, worship me, diba? Pinasabi ng demonyo, diba? Pinanito si Jesus. Pwede naman daw sabihin nung kaaway na, hindi ko naman sinabing sundin mo ko eh. Sabi ko lang, sambahin mo ko. Bakit parang ganun daw, di ba? Pero tandaan mo, kung sino daw wino-worship mo, eventually susundin mo. So lahat ng mga ina-idol, mga pinapahalagahan natin ng sobra-sobra, yun ang susundin mo. Kaya nga, it's very important, di ba? Sino bang number 1 sa buhay natin? Kaya, mga struggles natin, mga kinakaharap natin, tandaan natin, di ba? Mahal tayo ng Panginoon, di ba? Like yung sasabi, God loves us just the way we are. Di ba? Lumapit ka sa Panginoon, tanggap ka ni Lord, lapit ka sa Kanya. Pero tandaan mo po, mahal na mahal ka ni Lord para hayaan Kanyang maging ganyan lang. Diba? So, kay Lord, sabi, He loves us too much to let us stay that way. Anong gagawin ni Lord? Kaya babaguhin niya tayo. So, even in the trials ng buhay, anumang crisis ang kinakaharap mo ngayon, sa oras na to, you will still come out, diba? Kung malapit ka sa Panginoon, is mag-surrender mo yan, magtitiwala ka kay Lord, diba? Ano mangyayari? Yung mga bagay na pinagdadaanan mo ngayon, diba? Pagkatagumpayan mo, and lalabas ka dyan, better, stronger. Amen? Ayan po. So last year, yung word na natanggap ko nga kay Lord before ako before nangyari yung mga bagay-bagay, in the midst of that, ang narinig kong word kay Lord, yung unharmed.
unharmed. So, di ba, ano ba yung unharmed? Diba? Sabi yung, dumaan man ako sa ilog, di ako malulunod. Dumaan man ako sa apoy, di ako masusunog. Kaya lang, dadaan ka. Mahirap nga. Sakit, di ba? Dumaan di ba? Pero ang pangako ni Lord, dadaan lang kayo dito, pero unharmed. So, yun yung pinanghawakan ko. Sabi ko, Lord, basta, dadaan lang kami dito, pero yun nga, unharmed kami. You will see, mo kami, keep mo kami, preserve mo kami, Lord. We will come out on the other side stronger, better, wiser. Diba? So, kaya po, dapat ganun tayo. Ano may mga dinadaanan mo ngayon, huwag mo ngayaan, magpalugmok ka dyan. Dapat after niyan, lalabas ka, stronger ka, diba? Brighter, wiser, healthier. Ayan. So, you just give it to the Lord. Ayan. So, pag gusto kang baguhin ni Lord, yan, dadaan lang. May mga dadaan ng apoy, dadaan ng ilog. Pero, pag nagtiwala kay Lord, you'll come out, diba? Stronger after niyan. Amen. Pangalawa, ayan. So, makita natin dito, commitment. Ayan. So, pag gusto kong baguhin ni Lord, ililid ka niya para magkaroon ka ng commitment. Ayan po. So, di ba sabi ni Jacob sa 26, I will not let you go unless you bless me. So, yung issue dito, I refuse, ayan, di ba? Yun, sabi niya, when we refuse to stop, we have a commitment. So, di ba yung salitang commitment nga, ito yung kahit ano bang dinadaanan mo sa buhay, hindi ka bibitaw. Amen? Naka sa marriage, di ba? Kayo yung sa mga mag-asawa, nung tawag dyan yung kinasal, di ba? Nagkaroon kayo ng vow, di ba? Na ano mang mangyari, di ba? Hindi mo talaga bibitawan. So, ganun yung pinaka matinding commitment, di ba? Yung marriage nga. And sa atin din, tayo po, nung tayo ay naglingkod sa Panginoon, di ba? Ito nga daw kasi ngayon yung word na kinakatakutan ng mga tao yung commitment. Diba? Kaya nga, ang daming for example, yun, diba? Nakakalungkot. Yung mga ayaw pa magpakasal, diba? Ano muna, sample muna. Tingnan nga natin, tatagal tayo sa isa't isa, diba? Kasi maraming ayaw ng commitment. Nakakatakot mo magpatali, diba? Ganon. Pero, ang marriage is commitment, a lasting commitment, diba? So, kaya po, nakakalungkot pag tayo ayaw pa natin, diba? Actually, dati, akala ko, lalaki lang yung ayaw magpakasal. Pero, nowadays, mga babae na rin. I mean, babae na rin yung pag sa live-in, di ba? Pag tinanong mo, pakasal na kayo, di ba? Ay, hindi. Parang babae, may mga babae na rin na ayaw pa. Di ba? Try muna namin kung magtatagal kami, di ba? Pero, originally, yung design talaga ni Lord sa marriage, of course, di ba? From the start, napakaganda ng plano ng Panginoon. Kaya huwag tayong mag-settle sa ganun, mga kapatid, So, at sa mga naman, of course, sa mga live-in partners, ang goal natin dyan by faith pa rin. From live-in partner, lipstick project pa rin. From live-in to stick together in marriage. Ayan. So, ito po yan, diba? Commitment. Ayan, ang commitment dapat buo. Sabihin mo nga, ang commitment dapat buo. Ayan. So, kasi marami na ngayon, half-hearted na, di ba? So, nawa sa ministry talaga na pinagkatiwala ni Lord sa atin, dapat committed tayo. Di ba? Hindi committed. Di ba? Kung kailan ka tumagal, doon ka committed na yun. Ayoko na talaga. Kaya ganyan. Di ba? Dapat, hindi ko inaano si Kyla. Wala, hindi yung kay Kyla. Hindi. Okay lang yung Kyla. Don't worry. So, dapat yung, sabihin na, in ibang sense. Ibang ministries. Di ba? So, dapat tayo, diba? Habang tumatagal, lalo tayo nagko-commit. Sabi nyo nga, lalo ka mag-commit. Huwag committed. Yung isip. Ayan, dapat lagi tayong understanding. Ayan. Okay, so ito po. Ang ginawa ni Jacob, sabi niya, hindi kita bibitawan. Ayan, di ba? Hanggat hindi mo ako pinagpapala, sabi niya. So, alam niyo, ganun yung commitment. Na kahit na ayaw mo na, ayaw ko na to. Ayaw ko ministry na to. Di ba? Ilang ganun kasi yun, may mga pinapagawa sa atin na parang, ayaw ko na, di ba? Burnout na ako dito. Pero, mga kapatid, unang-una, kanino tayo nag-commit? Kanino? Kay Lord. Di ba? Kaya, sabihin natin, I will not let you go. Di ba? Di ba? Huwag tayong bibitaw. So ito, I'm sticking with this until I get something out of this. Sabi niya, pag kasi, yung mga tao nag-give up, di ba? Nami-miss out natin yung blessings.
Sayang eh, isang pukpok na lang pala, andyan na lalabas na yung mga ginto. Di ba? Lala niyo yung picture na pinakita ko dati, di ba? Pukpok siya ng pukpok. Tapos napagod na siya. Eh, isa na lang pala, isang ampas na lang, diamante na. Minsan ganun sa atin, di ba? Isang prayer meeting na lang, nasagutin na ni Lord. Pero sa'yo mo, abayan, ano lang din prayer meeting, nakakaano na, wala, hindi mo sinasagot ni Lord, di na nga ako attend. Isang shop na lang pala, isang prayer mo na lang doon. Eh, tinamad ka pa. Hindi na ako attend, di ba? So, commitment. Dapat committed tayo. Tuloy-tuloy lang, di ba? Huwag tayo mag-give up. Di ba? Even sa mga discipline ni Lord sa atin, di ba? Tandaan natin, pag tinatamaan tayo, ano ibig sabihin? Jesus loves me. Yan, Jesus loves us, di ba? Pag may mga kinokorek sa atin, dinidisiplina tayo, mahal tayo. Di ba? Kaya dapat huwag kang mag-give up, porque pinagsabihan ka lang, o inano ka, may kinorek sa yung gantong bagay, ni-review ka sa gantong bagay. So dapat, ano lang tayo, di ba? Stick tayo, kumbaga, makinig tayo sa mga correction. At huwag kang mag-give up. Sandaan nyo marami na nag-give up na miss yung blessing. So huwag tayo mag-give up kasi lalo na nasa half na tayo ng taon, 'di ba? Pang 7th month na. Malapit na kumanta si Jose Marichan. Pero Pasko na. Kapit lang, 'di ba? Yung Christmas lights natin buong taon na. Ayan. So di ba? Kapit lang tayo, di ba? Parang minsan talaga kasi yung waiting period nakakaano di ba? Sabi nga may isang quotes nga waiting hurts like hell, di ba? OA Parang ba nag-aantay ka, di ba? Parang doon na nagda-die down minsan yung commitment Una, pag may project na gagawin, excited ka pag simula. Pero kaya napakahalaga nga, lagi ini-encourage mo rin in the middle. Kasi doon na yung parang, mangyayari pa ba talaga? Diba? So, praise God, update lang, update. Ayan, naka-tiles na po lahat yung yung ating building. Tapos alam nyo, puting-puti. Kasi yung pininturahan. Ayan. Kaya, konting tiis na lang. Lord, malagay na mga sliding window. Ano? Ano mo? Sobrang liwanag, nakakatawa. At tawag dyan, naka-tiles na siya. So, ang ganda na talagang Pero yung sabi ko, Lord, mag-aantay kami sa'yo. Kasi nga, di ba, parang yung mas maganda, di ba, yung best, parang kumbaga sa prutas, antay yung mahinog, di ba? Wala na pilitin, nakaka-stress pag binipilit di ba? So, we'll just wait. At huwag tayong mag-give up, di ba? Yung, mangyayari ba talaga? Nakaliba ba kami? Tagal-tagal ba? Ganon. But Lord, alam namin makakalipad kami in your perfect time, di ba? At yung lahat ng kailangan natin, di ba? God will provide. Ayan po. So, yung commitment nga, two-edged sword din siya. Tandaan natin. Sa Bible, pag pinag-usapan yung commit, meron din nagko-commit ng kasalanan, di ba? So, dapat huwag ganun tayo. Di ba? Nagko-commit ng kasalanan. Dapat, piliin nating mag-commit sa Panginoon. Ayan. So, sabi Psalm 37:5, commit thy ways unto the Lord, trust Him, and He shall bring it to pass. Ano ba yung mga commit sa Bible? Commit thy works unto the Lord, and thy thoughts shall be established. Sabi ni Paul, I know whom I believe in, and I am persuaded He is able to keep that which I have committed unto Him against that day. Yan, 2 Timothy 1:12. So, ano ba yung mga pinipili natin i-commit, di ba? We choose to commit things. May mga bagay na pinako-commit sa atin si Lord. Ayan, so, sige. So, ang letter C. Sige, binilag. Letter C, we must seek a blessing from God. So, di ba si Jacob, yung ginawa niya, ang commitment niya, hindi kita bibitawan hanggat hindi mo ko pinagpapala. So, sa Bible nga daw, almost 500 times pinanggit yung word na blessing. So, of course, di ba, lumalapit tayo kay Lord din, syempre nag-a-ask tayo ng blessing, di ba? Hindi naman tayo yung extreme na Kristiyano, hindi ako nagpapray ng blessing sa buhay ko. Hindi, wag gano'n, di ba? Si Jabez nga, anong prayer niya? That you will bless me. Di ba? Yung benediction ng priest, the Lord bless you. Di ba? So, naniniwala ba kayo? Gusto ni Lord pagpalain tayo? Amen. Di ba? So, kaya, ask and it shall be given to you. Seek and you shall find. Di ba? Knock and the door will be open to you. Sabi rin ni James, diba? You have not because you ask not. Mga pagpapalang mo siya ibigay si Lord sa'yo, kaya lang hindi mo nga hinihiling. But of course, pag inuna mo naman si Lord, diba? Seek first the kingdom of God and His righteousness, all these things shall be added to you. Pero yun nga, we come to the Lord din, seek din tayo ng blessing galing sa Panginoon. And sabi nga nito, bakit kaya? Why did God let the struggle go on?
Bakit nagtagal pa, di ba? Yung pakikipagbuno. Kung tutuusin naman, di ba? Ang lakas ng Diyos. Kaya naman niya, tulak na lang si Jacob eh. Pero bakit ang tagal pa nila nagbuno? Di ba? Sabi, God could easily have overpowered him. Masabi nga, when God allows a crisis in our lives, minsan hindi daw na-solve agad-agad. Bakit ganon? Kasi gusto muna ni Lord makita, di ba? Ano bang gusto natin? Diba? Ano ba yung desire mo talaga? Minsan may mga bagay na inaayos nga si Lord sa atin, di ba? Bakit daw ba hindi binibigay ni Lord lahat-lahat sa atin? Baka ma-spoil tayo. Sa mga magulang, pwede naman, di ba? Kung yung tatay mo, Henry C, di ba? Lahat ng gusto mo, di ba? Pero di ba, yung mga mayayaman talaga, hindi nila ini-spoil yung anak nila. Gusto tinuturuan din talaga nila, di ba, sa business nga. So, kung ang Diyos, lahat ng sabihin natin, bigay niya, ano mangyayari sa atin? Spoiled na tayo, di ba? Pwede maging unthankful tayo, di ba? Ay, pag sinabi ko naman to kayo, bibigay lang naman niya. Hindi na natin ma-appreciate yung mga blessings na binibigay niya. And pwede rin ang tingin natin sa Diyos, vending machine na lang, di ba? Na pag inaksak mo to, parang genie in the bottle, ibigay niya. Nga, sabi gano'n. Pero, sabi nga, kung lahat na lang instant binibigay ng Diyos sa atin, hindi natin matutunan yung lesson. At pwede makumit natin yung mistake over and over again. So, kaya po may sa mga magulang, di ba? Bakit yung mga magulang natin, pwede naman na ibigay agad yung hinihiling natin, pero hindi nila binibigay agad. Kasi gusto nila, matuto tayo. Madisiplina tayo. Di ba? Hindi yung pag-iyak na ng bata, sige na, ano mo na, di ba? Parang mahimik lang. So, hindi sila nidisiplina. Diba? Kaya po, may mga pagkakataon, sige, umiyak ka na hanggang gusto mo, diba? Pero hindi ko bibigay yung gusto mo dyan, diba? Kasi gusto mo matuto yung anak mo. And ganun yung father natin, we have a good father. Diba? Na gusto ni Lord, ma-build yung character natin. Sabi dyan, God wants to build character in us. Sabi dyan, Jacob did not miss God's best in his life because he did not give up too soon. So, kaya sabi sa Galatians 6:9, yung verse natin, di ba? Let us not grow weary in doing well, for in due season we shall reap if we faint not, if we don't give up. We shall reap a harvest of blessing if we don't give up. So, kaya po, sometimes, it takes a long time to wise up and give up to God. So, kaya po, huwag susuko, di ba? Sabi mo sa mga katabi mo, huwag tayong susuko. Huwag tayong susuko. Di ba? Andyan na ang breakthroughs, di ba? So, let us be committed sa lahat na yon, di ba? Pwede may gusto na ibigay talaga si Lord sa'yo. For example, may mga iba sa atin, tayo, kunyari kami, gusto na mag-asawa, di ba? Naisip ko, bakit kaya wala pa, di ba? Di ba? Kasi minsan, baka iba inaayos pa nila yung character mo. Kasi kung bibigay niya kagad sa'yo ngayon, baka mag-end up lang divorce. Kasi ganun pa yung ugali mo, di mo pa kaya yan, di pa ready. Diba? Pero inaayos pa nila yung character, minamold pa niya. O minsan parang, Lord, ang prayer ko na, magayon muna akong milyonaryo. Milyonarya, bakit hindi pa nangyayari? Kasi baka pag binigyan ka kagad nila 1 milyon, saan mo lang dalhin? So, tinuturuan ka muna ni Lord, mag-tithes ka muna, kasi pag may 1 milyon ka na, baka hindi mo mabigay 100,000 eh. Kasi sa 1,000 pa lang, hindi mo mabigay 100, di ba? So, kaya, may mga blessing na gusto si Lord sa atin, pero yun nga, minumold niya muna yung character natin. Okay po, sa pangatlo na, pag gusto tayong baguhin ng Panginoon, eto rin, He may lead us to confession. Ito po, ito yung part dito na parang nag-strike talaga sa akin. Kasi, in order na si Jacob, ayan, basahin mo natin yung verse nga. Ayan, sabi dyan. So, he said to him, what is your name? Diba? Anong pangalan mo? So, dito po, pag gusto ni Lord tayong baguhin, pinapakonfess niya tayo. Ano po yung confession dito? Kailangan aminin ni Jacob kung sino siya. Di ba? So, hindi ba kaya, di ba, siyempre, Diyos to eh, yung kaharap niya eh, di ba? Theophany to eh. Hindi ba siya kilala ng Diyos? Kilala siya, of course, di ba? Pero bakit kailangan tanungin pa yung pangalan niya? Napansin niyo po ba, sa all throughout the Bible, especially in the Old Testament, ang Diyos lagi nagtatanong. Alam naman ni Lord, di ba? Noon, tanong niya kala Adan, di ba? Asan kayo, di ba? Hindi ba nakita ng Diyos, di ba? Kung asan sila? Nakita. Pero bakit lagi nagtatanong si Lord? Kasi gusto niya i-acknowledge natin. Di ba? At dito sa bagay na to, tinanong siya, anong pangalan mo? Kailangan i-admit ni Jacob kung sino siya. Kailangan mag-quit na si Jacob na sisihin yung iba.
Di ba? Minsan sa buhay natin, ganun tayo, di ba? Hanggat may masisisi tayo sa nangyayari sa buhay natin, maninisi tayo. Kaya naman kasalanan ni ganito to eh, di ba? Kasalanan niya ngayon eh. Kasalanan ng traffic, kaya na-late ako eh. Pero totoo, late ka humalis sa bahay niyo, di ba? Kasalanan niya, parang tayo hanggat may masisisi, sisihin natin para mawala lang yung blame mo, yung parang guilt mo, di ba? Sino mga di ba? Si Jacob, kung sino-sino blame niya sa buhay niya. Pero alam niyo po, di ba, gaya ng sinabi ko, nasabi ko na ito dati, hanggat naghahanap tayo ng mga taong masisisi sa buhay natin, hindi tayo magbabago. Diba? Kasi, yun nga, pag inadmit mo na yung pagkakamali mo, doon na mag-start yung pagbabago. Diba? Kung sa buhay natin, ang dahil pa nating sisisi, bakit kaya naging ganito ko, kasi ganito, ganyan, gano'n, yung nakarang ko, kasi yung ganito, ginawa nila sa akin to, kaya naman ako nagkaganto eh. Pero walang magbabago kung lagi ka nagsisisi, nanginisi na iba. Kailangan, sabi nga, here's is the great life-changing spiritual breakthrough in his life. Nung finally inadmit ni Jacob, ako yung problema. Diba? Ang hirap nun, diba? Parang sa atin, bakit gawa mo yun ng problema? Diba? Wala akong kasalanan, no? Diba? Diba? Sabi nga, sa nag-aaway daw, diba? Sabi, it takes two to tango. Pag sumayaw, diba? Dalawang tao. So, sa mga nag-aaway, yun yung pwedeng nasabi mo lang lagi na, wala akong ginagawa. Ang bait-bait ko, inaaway ako. Diba? Wow, diba? Wow, pa-victim. Diba? Minsan talaga, most of the time, syempre, sa mga mag-asawa rin na nag-aaway, hindi mo pwedeng sabihin, grabe yung asawa ko, lakas ng toyo, diba? Inaaway ako, wala akong ginagawa. Meron pa rin, diba? Hindi ko lang alam, Marbeline, ganun ba, Marbeline? Marbeline, ganun ba yun? May inagagawa ba, kaya kang tinotoyo? Yun, meron din. Yan, yun. Jimwell, shout out. Yan, diba? Sa mga mag-asawa, hindi mo pwedeng sabihin sila ng lalaki na, wala naman akong ginagawa eh, naggalit yan eh. Napapalaki, yun. Ayun. So, pero, hindi mo pa rin sabihin totally walang kasalanan yung isang party. Ayan. So, pinalaki lang. Mas malaki lang kasalanan ng babae. Ayun. Ayun. So, tandaan natin, diba? Minsan kasi, yun nga, parang tayo, para lang, alam mo yun, to get the guilt out of you, lagi kang maninisin ng iba. Pero yun nga, gaya po ng sabi ko sa inyo, yung breakthrough ni Jacob nangyari nung inamin niyang may mali rin siya. Diba? Hindi niya sinabi na, kaya naman ako naging ganito eh, kasi, diba? Hindi niya siya dahilan. Kundi sinabi niya, may problema ako. Sa akin may problema. Ang hirap sabihin we have to admit we are the problem. So, minsan ko, diba, gusto natin ng pagbabago sa buhay natin. Amen. Si Melay lang gusto ng pagbabago. Sino gusto ng pagbabago sa buhay? Ayan, diba? Kaya nga confession. Inaamin natin, Lord, sorry. Lord, nagkamali ako. Lord, may mali ako. Na ako yung problema, Lord. Diba? So, sabi nga, anong naging request niya after niya aminin, diba? Yung bagay na yon. Anong nangyari? Tinanong siya, anong pangalan mo, di ba? Hindi nga dahil, hindi alam ni Lord, o gusto malaman ni Lord, kung di gusto nga ni Lord, aminin ni Jacob kung sino siya. Di ba? At alam nyo ba, di ba, sa Israel, kung anong pangalan ng tao, yun yung nagiging destiny niya. And nakita natin yan, di ba, na yung pangalang Jacob, ang meaning nun ay deceiver, di ba, o cheater, manipulator, liar, di ba, someone na nandadaya, di ba? At nakita natin sa buhay ni Jacob, all his life, na-live up niya yung pangalan na yon. Di ba? Sinimulan niya yung pandadaya, yung sa birthright, di ba? Di ba, yung sabi niya kay, gutom na gutom si Iso, tapos sabi niya, ay, benta mo muna sa akin yung birthright mo. So, dahil dun sa pandadaya, dinaya sa pagkain lang, di ba, sa isang soup. And then, yun nga, hanggang sa dinaya na talaga niya yung tatay niya. Tapos, yung pagpunta niya, sabi nga, dahil yun ang nangyari kay Jacob, nagtanim siya ng pandadaya, buong buhay niya dinayasin siya. Diba? So, ano nangyari pagdating niya kay Laban? Diba? Yung asawa niya, dapat si Rachel, biglang si Leah muna, tapos yung sa sweldo niya, diba? At pinakamatinding pandalayang ginawa sa kanya, yung kay Joseph. Diba? Kaya yung tinanim niyang yun, nakita natin din, kaya mahirap talaga mandaya, diba? So, ito rin po yun, nakita rin natin na sa oras na yon, Jacob's
confession, di ba? So, inalip niya kung sino siya. Self-revelation, sabi niya, I am a deceiver. Kumbaga, sabi niya, ano pangalan mo? Di ba? Hindi niya sinabi kung ano-ano mang bagay, sinabi niya, Jacob. So, sa time din po natin ngayon, di ba, maraming mga tao, pwede binansagan kang ganito ka, ito yung pangalan mo, di ba? May mga sinabi sa'yo. Pero kailangan din po, we come to the point na tayo, parang, ano tawag doon, humingi tayo ng talagang tawad kay Lord. Lord, ito, nagawa ko. Ito yung mga nasabi ko. Pero syempre, yung mga negative sinabi sa atin, talagang dapat yan, ina-cancel natin. Ito yung sinabi nila sa'yo, huwag mo hayaang maging ganun ka kasi nang binansag nila sa'yo. No, kaya sabi, ito, magaling to bitter to, depressed to, fearful, di ba? O gossiper, o greedy, lustful, kaya mga ganyan. So, dapat yan, i-cancel natin, di ba? And of course, we surrender to the Lord. Lord, ito yung mga bagay na, alam mo sarili mo, ganito ka, di ba? Alam mo, nakakilala mo sarili natin, tayo di ba? So, sabihin natin lahat yung ka sa Panginoon. At sabi dyan, Jacob could not change unless hayayaan niyang si Lord ang magbago sa kanya. So, kaya sa moment na yon, di ba, yung nakipagbuno siya, at that time, willing na siyang mag-surrender. At naging honest siya, inadmit niya yung kasalanan niya, inadmit niya yung mga fault niya, at inadmit niya may problema yung character niya. So, ito yung maganda sa James 4:6, but He gives more grace. Sabi niyo nga, more grace. More grace. Ayan, sino na binibigyan ng more grace? Yung mga humble. Sabi dyan, God resists the proud but gives grace unto the humble. Ano po yung grace? It is the power to change. At yung grace na yan, saan galing yan? Sa Panginoon. Diba? Kaya para tayo tuwing nagpapakumbaba tayo, diba, nag-surrender tayo, Lord, diba, binibigay mo lahat, doon ka talaga nababago. So yun nga, diba, when you commit to the Lord, when you surrender, you humbly bow down before the Lord, nag-confess ka, nag-repent ka, nandyan yung grace. And narinig ko nga sa isang preaching, diba, before we receive grace, ano muna yung unang nare-receive natin? Mercy muna. Kaya nga daw, yung si blind Bartimaeus, diba, anong prayer niya? Hindi niya kagad sinabi na, Lord, pagalingin mo ako, yung sight ko. Anong unang sinigaw niya? David, Jesus, son of David, have mercy on me. And after tanggap niya yung, di ba, yung sight niya, kumbaga, nagkaroon siya ng grace. So sa buhay din natin, we receive yung mercy muna ni Lord. Lord, sorry, patawarin mo ako, receive your mercy, Lord, sa buhay ko. Mercy, Lord. And then we receive the grace of God. So no matter what we say to the Lord, hindi siya masusurprise. Diba? Minsan nahiya tayong aminin yung mga pagkakamali natin kay Lord, diba? Ang daming tao nahihiyang lumapit kay Lord. As if naman, ma-shock si Lord sa ginawa mo. Diba? Eh, alam naman ni Lord yung lahat. Amen? Diba? Kaya nga po, natin sinasabi, diba? We must not, diba, wag tayong tumakbo palayo kay Lord. Pag nagkasala ka, tumakbo ka, papunta kay Lord. Bakit? Kasi, what can wash away my sins? Nothing but the blood of Jesus. Wala talaga di ba? Kaya parang sa part ko nga po, ayun, pinag-pray ko nga kanina yung mga prodigals din. Talaga, Lord, wala namang ibang makakapagbago ng buhay namin, di ba? Parang sa atin, di ba, may mga pagkakataon talaga, nadadown tayo, may mga pagkakataon, tinatamad tayo, napro-frustrate tayo, di ba? May mga expectation kang hindi nangyari, even sa mga tao sa church, minsan na-offend ka. Pero bakit babalik at babalik ka pa rin kay Lord? Kasi saan ka ba makakahanap ng buhay? Kay Lord lang, di ba? Parang sabi nila Peter, Lord, saan ba kayo pupunta? Ikaw lang yung nagbibigay ng buhay. Di ba? Kaya parang sa part natin, Lord, yun yung pag-pray natin sa mga prodigals, Lord, mapagod na sila, di ba? Doing on their own, kasi wala namang ibang makakapaglinis sa atin. Walang ibang makakapagbago ng buhay natin, di ba? Makakapagpagaan ang Panginoon lang. Kaya po, wag na tayong mahiya kay Lord. Di ba? Sabi nga, Lord, come boldly to your throne of grace, di ba? Ayan, ito, i-correct ko lang kasi lagi natin ito nami-misquote dito Sabi yung nga, trono ng biyaya. Yan, laging biyaya ng trono yung mga mga nababanggit sa prayer. Ayan. So, trono, sabi nyo nga, trono ng biyaya. Ayan. So, let's come boldly to the throne of grace. Ayan, trono ng biyaya. Ayan. Ayan, throne of grace.
Boldly. Bakit tayo matapang makakalapit? Kasi may high priest tayo. Sino yun? Si Jesus. Diba? Lagi tayong matapang. Makapal ang muka. Ganun nga yung term talaga, nung boldly doon. Kumbaga yung term na walang hiya. Diba? Pero hindi yung mura. Yung hindi ka nahihiya na lumapit. Bakit? Kasi tatay mo siya eh. Amen? Diba? Through the blood of Jesus, every time we come, Father, in the name of Jesus. Alam niyo ba, every time ganun yung prayer natin, ang nakikita na ni Lord, hindi na si Melay. Si Jesus yung lumalapit. Diba? Bakit ka mahihiya kung binigyan kang authority sa pangalan ni Jesus na lumapit sa Ama? Diba? Kaya po, ayan, ang maganda doon. Ayan. So, kaya, yun lang minsan mahirap sa atin, diba? Pag tinanong ka, ano mahirap gawin? Mag-sorry o magpatawad sa inyo, di ba? Diba, minsan may mga tao, sige, magpatawarin mo na, pero ako, aaminin ko ang pagkakamali ko, di ba? Diba, minsan nahihirapan yung mga tao sa ganon. Pero, yun nga, kailangan we own our sin, di ba? Humingi tayo ng tawad sa Panginoon. So, yun nga, pag gusto ka baguhin ni Lord, may mga crisis man, may mga pinagtatagumpayan ka man, pero lalabas ka dyan. Come forth as gold when you surrender to the Lord. Commitment. Lord, hindi ako aalis, di ba? Lord, hindi kita bibitawan, Lord. Yung mga pinagpe-pray kong to, kakapitan ko to hanggat makita ko yung answer, Lord. And of course, confession. Gusto kang baguhin ni Lord, you need to confess. We need to confess yung mga pagkakasala natin. And lastly, after nyan, you will have the conversion. May pagbabagong mangyayari sa buhay mo. So ano yung beauty of God's response to our confession? Pag tayo po'y nagsisisi sa ating mga pagkakasala, binibigyan tayo ng bagong pangalan. Amen? Ikaw na ay winner. O, basahin natin yung verse pala. Sige, ano nangyari? And he said, your name shall no longer be called Jacob. Ano na? But Israel. For you have struggled with God and with men and have prevailed. Amen, di ba? Parang after ng lahat ng mga yan, may crisis, may nag-commit ka, kinonfess mo lahat. Pero anong kasunod? Conversion. Ibig sabihin dito, binigyan ka na ng bagong pangalan. Meron ka ng bagong identity, di ba? So kaya po yun po yung maganda dito. Yung Jacob na yun, nung umamin na siya kung sino siya, pinalitan na. Hindi ka na Jacob mula ngayon, hindi ka na mandaraya, kundi ikaw na ay Israel. Ayan po. So ito nga po, makita natin, ang beauty ng response si Lord sa ating confession, binigyan tayong bagong pangalan, winner na tayo, blessed tayo, forgiven. Amen, di ba? At may bagong identity. Siya na ay prince with God. And imagine nyo, yung pangalang Israel, sa araw na yun, binago ni Lord yung pangalan niya. Pero hindi mo akalain, yung Israel na yun, magiging bansa. And mula noon, hanggang ngayon, Israel ay Israel pa rin. Diba? Blessed nation, prince with God. Dahil lang doon sa wrestling na nangyaring yon. Hindi mo alam, kapatid, di ba? Yung mga ginagawa mong pananalangin. Di ba? Yung talagang niluluhod mo sa panalangin kay Lord, iniiyak mo yung wrestling na ginagawa mo in prayer, di ba? Merong blessing hindi lang para sa iyo, hindi lang sa pamilya mo, sa bansa pala. Amen. Sino naniniwala? Amen, di ba? At alam niyo po, pinakamaganda dito, nakita ni Lord yung hindi nakikita ni Jacob sa sarili niya. Diba? Ganun din sa atin, He sees in us what we cannot see. Tingnan nyo nga yung mga katabi mo. Ayan, sabihin mo, princess ka. Sa lalaki, prinsipe ka. Prinsipe Andre. Diba? So alam nyo po, ganyan tayo tinitignan ni Lord. Hindi Disney princess, diba? Princess of God. Diba? God's princess. Ayan, nakakatuwa. I-share ko lang po, nung nakaraan nga, diba, yung dumating nga yung SOF. Meron doon si Mami Sunga, nung pinag-pray niya ako, sabi niya, anong nakikita mong binibigay ni Lord sa'yo ngayon? So yung nag-pray nga ako, Lord, anong bibigay mo sa akin? So nakita ko ng box, and yung pagbukas ko ng box, ang nakalagay doon, may crown. Tapos,
para siyang pang princess. Sabi ko, ano ba, nag-imagine lang ba ako? Sabi ko, I saw that, yan, may crown, tapos parang princess, hindi ko po alam kung bakit, kasi hindi naman ako nag-imagine na princess ka, di ba? Parang ganon. Then, yun, parang yung pinag-usapan namin. And then, after niya ako ipag-pray, then may namit ako isa rin na parang kasama sa mission ng SOF. Then, habang nag-uusap kami, sabi niya, ay, may verse ako na ibibigay sa'yo, sabi niya. So, binigay sa akin, Isaiah 35. And then, nung binabasa namin doon, sa ending doon, nakalagay doon that the Lord, si Lord nag-place siya ng crown sa ulo mo. And that you will have everlasting joy. So, nagulat ako, sabi ko, wala, kanina lang pinag-pray ako ni Mami, so sabi ko nga, may crown. So, parang nag-match lang that day na, wow, royalty, di ba? Princess ka ng Panginoon. So, kaya sa atin din po, mga kapatid, ayan, pag tayo nagsusurrender kay Lord, di ba? Nakikita ng Panginoon yung hindi natin nakikita. Yung identity natin, di ba? Sige nga, ulitin mo nga, tignan mo nga ulit yung katabi mo. Sabihin mo, princess ka. O, prinsipe ka. Prinsipe ka sa lalaki. Ayan, prinsipe ka, di ba? Prince. At alam niyo po ba, nakikita ni Lord yung great potential sa atin, di ba? That from now on, we are to be, what He has made us to be. Diba? So, maraming potensyal dyan sa bawat isa. Kailangan lang mai-unlock. Diba? Kailangan lang makita talaga natin kung sino tayo in Christ. So, napakalaga po ng identity. At ano pang ginawa ni Lord kay Jacob? Ni-remind siya. Ayan, binigyan ni Lord si Jacob ng reminder ng blessing. Kaya lang, itong blessing na ito, hindi niya makakalimutan for the rest of his life. Ano nangyari? Sige, verse 29. Sabi dyan. And then Jacob asked, saying, tell me your name, I pray. So, hindi sinabi pangalan niya, di ba? Sige, 30. Verse 30. Ayan. And he said, why is that you ask about my name? And he blessed him there. So, mahalaga, natanggap niya yung blessing, di ba? And the next, sabi dyan, so Jacob called the name of the place Peniel, for I have seen God face to face, and my life is preserved. And just as he crossed over Peniel, the sun rose on him, and he limped at his hip. Diba? Kasi ayun yung bitaho, diba? Inano siya. Sa Thai part, diba? Ako sa chicken, gusto ko yung Thai part eh. Kasi yung malaman, diba? Yan. So yung inano sa kanya kay Jacob, after noon, naging parang ika-ika na siya. Sabi nga nun, merong iniwan ang Diyos sa kanya na parang reminder na lagi siyang magde-depend na sa Panginoon. After ng encounter niya kay Lord, nung time na yon, yung walk niya is never the same again. So sa atin din, every time we encounter, diba, binago tayo ng Panginoon, iba na yung lakad mo. Ibig sabihin, yung dating lakad mo na makamundo, ngayon, ang lakad mo na, lagi ka nakadepende sa Kanya. Amen po. Sabi dyan, if it changes a person, they will never walk the same again. So if we have been truly saved, then our walk is changed. Hindi tayo lalakad sa kasalanan, hindi tayo lalakad sa attitude ng sin, we will now walk as child of God. So ano pong significance yung limb na yon? Lagi ma-stop na. Diba si Jacob kasi laging tumatakas eh. Laging tumatakbo eh. Ngayon din siya makakatakbo. Kasi diba ika na siya. Sabi nga, hindi na siya tatakbo sa mga problema niya. Diba? Hindi na siya maging irresponsible. Kundi reminder yon na araw-araw magdidepend na siya kay Lord for the rest of his life. So sabi nga yung thigh muscle ang largest and stronger muscle pala sa ating katawan. Kaya ito rin, dun siya tinouch ni Lord si Jacob sa greatest point of strength. So ibig sabihin, ayaw na ni Lord mag-depend si Jacob on his own. And sa atin din, pag binago tayo ni Lord, ayaw ni Lord mag-depend tayo sa sarili natin. Kundi from this time, isusurrender natin lahat sa Kanya. Kaya nung gabing yon, si Jacob naging stronger and weaker. Stronger in a sense na dahil nga it is no longer him. But yun nga, ang Diyos na ang mamumuno sa buhay niya. And sa atin din po, mga kapatid, di ba? Huwag natin tignan yung sarili natin na talunan. Kasi di ba kung ano ang tingin mo sa sarili mo, yun yung maging ikaw. So pag sabi mo, loser ka, mag-loser ka. Pero pag lagi mong tinitingnan yung sarili mo, na winner ka, di ba? Na you are more than conquerors in Christ, di ba? Na I am strong in the Lord. Pag nanghihina kasi mo, I am strong in the Lord, the power of His might. Huwag mo tingnan yung sarili mong sinner kasi magiging sinner ka.
sa Facebook. Sinner, makasalanan. Pag tinignan mo sa sarili mo makasalanan, gagawa ka ng kasalanan. Pero kaya nga yung righteousness consciousness, instead daw na sin conscious tayo, dapat righteousness consciousness. Ibig sabihin, ang lagi mong iisipin, you are righteous in Christ Jesus. Ibig sabihin, sa dugo niya, pinatawad ka, nilinis ka, di ba? Bagong tao ka na, huwag mo nang balikan yung dating buhay mo, lagi mo isip, binago na ako ni Lord. So pag kaya mo, dating ngayon, mahilig ka sa alak, di ba? Tapos pag nakita ka ng alak, ang sabihin mo, hindi mo na isipin, grabe dati, lasenggo ko, hindi ganon. Tapos sabihin mo na, di ba? Pag nakita mo na yun, hindi, binago na ako ni Lord. Binago na ako ni Lord. Hindi ko na yan lalaro yung mga computers, mga demonic games na yan, di ba? Binago na ako ni Lord. Ganyan, di ba? Lagi mo na sabihin, binago ka na ng Panginoon para yun na mag-manifest sa buhay mo. So, we do not have to stay the same. We can have a better new life. Tandaan natin, if anyone is in Christ, 2 Corinthians 5:17, he is a new creation. The old has gone and the new has come. So, lastly po, ngayong gabing to, ano yung mga struggles mo? Ayan. Anong areas yung parang feeling mo, gusto mo na mag-give up? Diba? So, una muna yung tanong, ano yung mga struggles natin ngayong gabi? Diba? Ngayong oras na to, gusto ni Lord from Jabbok. Ayan. To Peniel. Yun ang gusto ni Lord maganap sa buhay natin, di ba? Anong areas yung dapat mong i-admit na nagkamali ka para makalaya ka na, di ba? So time na to na i-let mo, di ba? Hayaan mo si Lord Jesus. Bigyan ka ng bagong identity. Wala na yung dating ikaw, di ba? Wala na yon, yung dating ikaw. At eto na yung oras na talagang sasabihin mo, Lord, hindi kita bibitawan. Diba? I will not let you go, Lord, unless you bless me. Hanggat hindi ko natatanggap yung answer sa prayer ko. So, from Jabbok to Peniel, from brokenness to blessedness, dapat gayon yung buhay natin. Diba? Kung na-broken ka man, ano man struggle mo sa oras na to, malungkot ka, ganyan, diba? Si JJ, pero dapat J, from brokenness to blessedness. Ganon, diba? Dapat, from Jabbok, iba yung Jabbok na lang yung tinuro ko, Jabbok is a place of surrender, yan yung time na nag-struggle ka, pero kailangan may crossover na mangyari. Sabihin nyo nga, dapat maka-crossover ka na. Dapat maka-move on ka na. Yan. Sabihin nyo, sa isang katabi nyo, mag-move on ka na. Yan. Oh. Ayan. So, sabi nga, ang dapat, from Jabbok to Peniel. Ano yung sabi ng Peniel? You see the Lord, di ba? Nasik mo yung face ni Lord. Hindi ka na dun sa struggle, kundi ang nakikita mo na si Lord. Sabi mo, sa araw-araw sa buhay mo. So, sige, next nga natin. Ayan. So, ano sabi dyan? Ayan, si Kuya Zach. Ay, Kuya Zach. Ayan. When you go through Jabbok in prayer, you will rise again. But this time, different, blessed, and ready. So, sinong ready na sa new season ng buhay niya? Sinong ready na? Konti lang yung ready. Ayaw niyo pa ng new season. Ayan. So, alam nyo, ngayong gabing ito, we will pray. And yung mga Jabbok na yan sa buhay natin, di ba? We will come to the Lord in prayer tonight. Di ba? As if para tayong si Jacob, Lord, hindi ako aalis dito. Sa kinakaupuan ko, sa kinakaluhuran ko, Lord, hanggat hindi mo ako binabago. Meron kang binabago sa akin, Lord. And after nun, you will rise again. Pero this time, different. Pagbangon mo dyan mamaya, iba na ako. Iba na to. Itabi mo para kayo na. Bago na ako. Diba? Different, blessed. Feeling blessed. Hindi lang feeling blessed. Talagang blessed. Amen. And ready. Diba? Ready sa mga papagawa ni Lord sa buhay mo. Bakit? Kasi hindi na ikaw yung nabubuhay. It's no longer Jacob. Diba? Sabihin natin, Lord, turn my Jacob into Israel tonight. In Jesus' name. Diba? Na dapat ngayong gabing ito magkakaroon ng transformation. Diba? Hindi na ikaw yan. Hindi na yung Jacob. Diba? Ano may mga sinabi ng mga tao sa'yo o yung mga kinontes na ito ka. Hindi na. After tonight, diba? You will turn from Jabbok to Peniel, Jacob to Israel, and you will see yourself prince and princess
with God, and you will bless the nation, diba? The nation will be blessed because of you, diba? Ayan, meron ba bang last? Meron ba, kuya? Ayan, the true transformation begins in the wrestling place, not in public but in secret. So kaya, ngayong oras na to, let's find the place of prayer. Sige po, habang nagalit tayo, find the place of prayer. And isipin mo, yung floor mats na uupuan mo ngayon. Sa mga nasa tahanan po, find the place of prayer. And we'll come to the Lord tonight in Jabok. Pero ang prayer natin, Lord, pagtayo ko dito, Peniel na. Diba? Sa Peniel, we see Him face to face and we prevail. So we will seek the face of God tonight dahil gusto natin mabago tayo sa image niya, into His image, into His likeness, na patuloy tayong babaguhin ng Panginoon. So kaya, ang prayer natin tonight, Holy Spirit, di ba? Work in me. Holy Spirit, move sa buhay ko. Have it your way sa buhay ko, Panginoon. So, ang prayer natin is that we will have an encounter with the Lord. Ayan. Magkakaroon ng encounter ang bawat isa sa Panginoon ngayong gabing ito. At i-allow lang natin si Holy Spirit. Allow natin si Holy Spirit to work in our lives. So alam niyo po, gaya ng tinuturo ko sa inyo itong recently, iba talaga. Sa akin personally, iba yung experience ko nung sinasabi ko lagi, Holy Spirit work through me. Sabi niyo nga, Holy Spirit, lahat sabi natin, Holy Spirit, work through me. Diba? Yung hayaan natin na parang sa buhay, ang saya pala pag talagang nag-yield ka kay Lord, nag-surrender ka. Hayaan mo lang siyang kumilos sa buhay mo, 'di ba? So kaya may song na ba tayo? Wala pa. Ay, sorry. Ay. Ayan po. So, sa ating mga buhay. So, ganun lang natin. We'll just sing isang kanta lang. And then, palino tayo para magkakaroon tayo ng moment ng parang silent lang muna. And we just allow the Holy Spirit to work through us tonight. And then after nun, hindi ko babuhalan na kumanta or anything. Or hindi tawagan kung susumigaw o ano. Pero bigyan lang natin ng space si Holy Spirit to work in our needs. So, i-allow lang natin siya mausap sa buhay ng bawat isa. Kaya, kandahin na natin yung we will seek your face, Lord. And we will just allow the Spirit of God to work freely sa ating buhay. So, sige, magana lang ako. Let's pray. Father, in the mighty name of Jesus, Lord, right now, nagpapakumbaba kami sa iyo, Panginoon, Lord. Hindi kami ng awat habag sa iyo, Panginoon, Lord. You said that we can come boldly to the throne of grace, Lord, to receive your mercy and grace in times of need. Right now, Lord, kami pong lahat, Panginoon, ay dito ngayon, inaalaw ka namin, Blessed Holy Spirit, Lord, just to have it your way sa aming mga buhay. I pray, Lord, na maging open kami, Panginoon, Lord, make us hungry, Lord, for more of you, make us thirsty, Lord, for more of you, Panginoon, as you have promised. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be filled. Tonight, Lord, we have a great expectation from you, Panginoon. Lord, nilalakyan namin yung mga nilagyanan namin tonight, Panginoon, Lord. I pray, empty mo, Lord, yung mga sarili namin, Lord. I pray, patawarin mo kami, Lord, sa lahat ng mga pagkakasala namin sa iyo. And Lord, tulungan mo yung bawat isa, Panginoon, nakagaya ng panalangin ni Jacob, Lord, hindi kami aalis dito, Lord. We will not let you go, Lord, unless you bless us, Lord. Unless, Lord, may pagbabago ang gawin sa buhay namin, Panginoon. Kaya, Lord, Holy Spirit, mangusap ka sa amin tonight. Do the altar call, Panginoon. We just make room for you, Lord. Big room, Panginoon, sa aming mga buhay, Lord. And let this place, Lord, receive the atmosphere of heaven, Lord. That we can declare we have an open heaven right now. That let your glory, Lord, has invade this place, Panginoon. Change us, Lord, from glory to glory. That is our story, from glory to glory. That is our testimony, Panginoon. Maraming salamat, Lord. As we sing tonight, Holy Spirit, Lord, just sing, Lord, sing to us, Panginoon. Ikaw, Panginoon, na manguna sa buhay ng bawat iya sa amin, Lord. Have it your way in our lives. Ikaw ang mataas na nakila, Panginoon Jesus. In the mighty name of Jesus, we pray. Amen.
once again, let's seek His face.